Alam mo, susubukan ko at palaging magsisikap. Pero parang nasa punto na ako ngayon na parang bakit ko pa siya hinahawakan? Para saan ba? Alam mo yon? Nandito pa rin ako sa parehong bahay, parehong sitwasyon, parehong kalagayan. Ganun pa rin, lahat ay pareho pa rin. Sa malaking bahagi, parang ako laban sa mundo. Ako lang ang lumalaban sa isang napakahirap na laban na may malaking bato sa likod ko. Alam mo yon? Habang nakikita ko na yung iba ay hindi naman karapat-dapat sa kahit kalahati ng kahit ano. Ngayon, nakakarating sila sa tuktok ng walang kahirap-hirap. Ang buong premise ng mga pelikulang Terminator ay, alam mo yon, parang lahat ay laban sa'yo. Wala nang pag-asa para sa sangkatauhan. Alam mo yon, nasa bingit na tayo ng pagkalipol. Di mapipigilan ang mga makinang ito. Mga makinang pamatay na hindi matatalo, hindi maloloko. Oo, patuloy pa rin lumalaban ang sangkatauhan hanggang huli. Alam kong pelikula lang yon, pero minsan naisip kong ako si Terminator. Sa kabila noon, Milos bumibigay na ang buong sistema niya, pero patuloy pa rin niyang sinusubukang tuparin ang misyon niya. Alam mo yan? Ang mga lokal sa isang maliit na suburb ng Plymouth, Inglaterra ay natrauma noong 2021 nang may isang mamamaril na nagwala, pinaputukan ng 5 tao bago tuluyang kitilin ang sariling buhay. Si Jake Davison ay isang binatang may mga pinagdadaanan at hirap kontrolin ang kanyang emosyon, pero nagawa pa rin niyang makakuha ng baril ng legal. Hindi lang basta tinawag na Plymouth shooting ang insidente, kundi nagdulot din ito ng matinding pinsala sa lungsod ng Plymouth, nag-iwan ng takot at pighati sa mga tao. Ngunit ang pagkuha ni Davison ng baril ay nagdulot ng matinding batikos, pagtutol at galit mula sa mga mamamayan na naniniwalang pumalya ang pulisya at batas sa baril sa tungkulin nila. Pero sino nga ba talaga si Jake Davidson at paano niya nagawa makakuha ng baril ng legal? Sa dokumentaryong ito, nilalayo naming sagutin ang mga tanong at suriin ang kaso ni Jake Davison at ang pamamaril sa Plymouth. Noong Agosto 12, 2021, umuwi si Jake Davison, 22, mula sa trabaho niya bilang apprentice crane operator. Matapos mag-time out bandang alas 3 ng hapon, nahuli siya ng CCTV camera ng kanyang kapitbahay na pumapasok sa 17 Bidik Drive ang bahay na tinitirhan niya kasama ang kanyang ina sa Kiham area ng Plymouth. Suot pa rin ang kanyang high-vis na vest sa trabaho. Ilang oras ding tahimik ang bahay. Umalis ng bahay ang ina ni Davidson, si Maxine na 50, isa papuntang dentista bandang 5, 20 ng hapon. Pero agad niyang napagtanto na nagkamali siya ng petsa kaya bumalik siya sa bahay mga 15 minuto pagkatapos. Pagbalik niya, nagkaroon ng pagtatalo si Maxine at ang kanyang anak kung saan sinakal siya ni Davison at hindi siya pinayagang makalabas ng isa sa mga kwarto. No 6:05 ng gabi, huling narinig si Maxine ng kanyang kapatid na si Marlene Hill na tinawagan niya ng may takot tungkol sa kanyang anak. Si Marlene ang tumawag sa pulisa pagkatapos, ngunit hindi niya alam na huli na ang lahat. Matapos ang tawag, sa pagitan ng 6:05 at 6:08 ng gabi, binaril ni Davidson ang ina niya ng 2 beses gamit ang pump-action shotgun. Naalala ng mga kapitbahay na nagulat sila sa malalakas na putok matapos patayin ni Davidson ang kanyang ina. Umalis si Davidson sa bahay nila. Pagkalipas ng 1 minuto, dumating sa Bidik Drive ang 3 taong gulang na si Sophie Martin at ang ama niyang si Lee na 43 taong gulang matapos maglakad sa Snaky Path. Sila ang sumunod na biktima ni Davidson.
6:12 ng gabi nakausap na ni Marlene, kapatid ni Maxine, ang emergency services. Sinabi niya sa dispatcher, "Tinawagan ako ng kapatid ko. May problema sa pag-iisip ang anak niya. Ikinulong siya sa isang kwarto at sinunggaban sa leeg. Hindi siya pinapalabas nito." Hindi nagtagal, nakatanggap ang mga dispatcher ng mas marami pang nakakabahalang ulat mula sa Bidik Drive kung saan may isang saksi na nagsabing may lalaking bumaril sa isang tao at naglalakad pabalik habang ikinakasa ang kanyang baril. May tumawag pa at sinabing nasa likod siya ng Bidik Drive, nagpapaputok sa iba. Otomatikong baril ang gamit niya kaya sunod-sunod ang putok. Nang tanungin kung parang AK-47 sumagot ang saksi, oo, yun na. Bukas ang pinto niya, baka napatay niya ang nanay niya. Malaki siyang tao, may balbas. Tuloy-tuloy ang tawag ng mga natatakot na residente. Pumasok ang saksi sa parke sa Royal Navy Avenue, ngunit tumakbo agad na makita si Davison na paikot-ikot na may dalang shotgun. Habang nagpapatuloy ang mga tawag, patuloy na gumagala si Davison sa Bidik Drive na naghahanap ng biktima bago lumipat sa Royal Navy Avenue. Maya-maya, nagpaputok siya sa harapang bintana ng katabing bahay at nasugatan ang isang 53 taong gulang na babae at ang kanyang 33 taong gulang na anak na lalaki. Binaril at napatay niya si Stephen Washington, 59 na naglalakad kasama ang 2 aso sa Royal Navy Avenue bago siya nakita ron. Nakita si Davison na naglalakad patungong Henderson Place na may dalang baril at nakunan siya ng surveillance footage sa kalsada. 6:13 ng gabi, naglakad si Katie Shepherd na 66 na taong gulang sa Henderson Place at habang dumadaan sa isang hair salon, siya ay binaril at namatay dahil sa mga sugat. Ayon sa ulat, sinabi ni Davison sa nadaan ng tao na wala siyang dapat alalahanin pare. Sunod, nakita si Davison na naglalakad sa Bedford Street at naitala ng CCTV na papunta siya sa kalapit na parking garage. Umano'y binantaan niya roon ang ilang tao. Wala naman siyang nasaktan o napatay at umalis nang hindi nagpaputok. Pagbalik niya sa Henderson Place, sinasabing 200 lang ang natitirang bala niya. Samantala, sa Henderson Place, isang nagdaraan ang tumawag sa emergency services matapos niyang marinig ang putok at makita si Katie Shepherd. 6:16 ng gabi, dumating sa lugar ang 2 pulis na walang armas, sina PC Printer at PC Temple at nagsimulang magbigay ng paunang lunas kay Katie. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang ambulansya. 6:22 ng gabi, muling napakita si Davison sa Henderson Place sa nakakatakot na paraan. Kitang hawak niya ang baril sa ilalim ng baba ayon sa dashcam ng ambulansya. Ilang sandali pa, dumating pa ang 2 hindi armadong pulis. Ipinakita sa bodycam footage ni PC Printer na tinawag niya si Davidson upang pigilan itong kitilin ang sariling buhay, ngunit ginawa pa rin ito ni Davidson. 6:23 ng gabi. Bago niya kitilin ang sariling buhay, inilarawan si Davidson na naglalakad na parang nagpapatrolya, parang isang sundalo na may baril at may blankong ekspresyon sa muka. Si Kate Shepherd ay namatay sa Derriford Hospital, ngunit ang mag-ina na binaril sa bintana ay ginamot at nakaligtas. Nilagyan ng pulis cordon ng mga pulis ang mga lugar ng pagpatay at tinawag itong seryosong insidente ng baril. Iniulat ng pulisya na nakontrol na ang pamamaril bandang 9:25 ng gabi. Si Jake Davison ay ipinanganak noong Agosto 21, 1978 sa Plymouth kina Maxine at Mark Davidson. Ang mag-asawa ay nanirahan sa isla ng Shetland noong dekada 90 kung saan ipinanganak ang 2 nilang naunang anak na sina Zoe at Josh. Ngunit bumalik sila sa England bago ipanganak si Davison. Madalas siyang bumisita sa isla para makasama ang mga kamag-anak niya roon. Ayon sa isang source ng Daily Record, matagal nang kilala na may mga issue sa mental health si Davidson mula pagkabata. Ayon sa ulat, matagal nang hindi nag-uugnayan si Davidson at ang kanyang ama na si Mark bago ang pamamaril. Iniulat din ng media na may mga issue si Mark sa karahasan, pangkalulong sa alak at kriminal na pag-uugali. Noong 2010 siya ay pinagmulta ng 600 pounds sa korte dahil sa pang-aabusong may bahid ng rasismo sa isang pasahero ng bus. Nagpunta siya sa Inglaterra para magtrabaho sa pangingisda at uminom ng isang bote ng alak habang nagtatago sa banyo.
Habang pinapalabas siya ng banyo, itinulak ni Mark ang driver ng bus at nagbitaw ng mga insultong rasista sa ibang pasahero. Noong 2014 lumala ang record ni Mark nang hindi siya makulong matapos niyang iumpog ang ulo sa isang taong naglalakad ng aso, pero nakulong siya dahil sa pananakit ng isang lalaki sa rambol sa kalsada. Bukod pa rito, hinatulan siya ng 8 buwang pagkakakulong matapos ang pananakit sa kapwa mangingisda kung saan kinagat niya ang pisngi ng biktima. Quote, parang hayop na kumakapit sa biktima. Nangyari ang insidente sa isang bangkang panghuli ng scallop na tinatawag na King Explorer habang ito ay 30 milya ang layo mula sa Scalloway sa Shetland. Nag-away si Mark sa mas batang kasamahan bago niya suntukin ang biktima. Pagkatapos, kumapit siya sa pisngi ng lalaki at hindi bumitaw. Sabi ni Mark, pakiramdam niya nag-iisa siya dahil siya lang ang Briton sa mga kasamahan niyang Polish. Bata pa lang si Davidson, na-diagnose na siya ng autism at ADHD at nag-aral sa Mount Tamar School para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Sabi ng kanyang ama, madalas siyang parang nasa sarili niyang mundo at hirap ipakita ang emosyon. Noong elementary pa lang, madalas nang pinag-uusapan ng pamilya at guro ni Davidson ang kanyang pag-uugali, lalo na nang sinuntok niya ang kaklase sa edad na 10 at nabali ang sariling pulsuhan. Sabi ng staff ng Child and Adolescent Mental Health Service, matagal nang naglalaro si Davidson ng marahas na video game mula pagkabata at hirap siyang paghiwalayin ang realidad sa katang-isip. May halong damdamin tungkol kay Davidson ang mga guro niyang nakasama nung bata pa siya. May ilan na naniniwala na siya ay nakakatawa, matalino at talagang kinagigiliwan habang ang iba naman ay nababahala sa kanyang interes sa mga baril at sa kanyang problema sa galit. Ayon kay Jonathan Williams, isang dating guro, sinabi niya kalaunan sa Telegraph na dapat sana ay nabigyan si Davidson ng Education Healthcare Plan na magreresulta sa pagmamanman ng mga autoridad hanggang 25 taong gulang niya. Matapos ang pamamaril, sabi niya, may isang tao na hindi lang talaga nagsiyasat ng maayos sa issue ng firearm certificate. Ang tinatawag na multi-agency approach sa pagbibigay proteksyon ay tila lubos na nabigo. Maliban na lang kung makatwiran na ang isang pulis ay basahin at intindihin ang detalyadong kasaysayan ng OCD, mga problema sa pagkontrol ng galit, depresyon at iba pang kaugnay na kondisyon. At magpasya na parehong aplikante ay payagang magmay-ari ng baril. Sa edad ng mga 13 at 14 sa isang pagsusuri, kasama ang isang organisasyo nagbibigay ng mental health guidance counseling na tinatawag na Career Southwest, inilarawan si Davidson bilang mahilig sa mga baril. Napansin sa pagsusuri na gusto niyang sumali sa isang gun club. Malaking bahagi ng pagsusuri ay ginamit sa talakayan kung paano mapasok ang mga gawaing may kinalaman sa mga baril. Iminungkahi namin ang Army Cadets. Iba pang mga ulat sa media, kabilang ang mga artikulo ng BBC, ay nagsasabing nagkaroon siya ng ambisyon nung kabataan niya na maging isang sniper. Bagaman wala masyadong detalyeng nakadokumento online tungkol sa pagkabata ni Davidson, mukhang malawak ang interes niya sa mga baril na dinala niya hanggang sa pagtanda kaya't nabahala ang kanyang ina. Noong 2016 nang si Davidson ay 18 taong gulang, tumawag ang kanyang ina sa Career Southwest dahil labis na nag-iisa ang kanyang anak at nababahala siya sa matinding pagkahumaling nito sa mga sandata. Noong sumunod na buwan, sinabi ni Davidson sa Career Southwest na mahilig siya sa baril at gusto niyang magtrabaho sa tindahan na nagbebenta nito. Nakipag-usap ang empleyado sa manager tungkol sa sitwasyon dahil nag-aalala silang baka kailangan magsumite ng prevent referral kay Davidson. Ang prevent referral ay ulat tungkol sa mga taong posibleng sumailalim sa radikalisasyon tungo sa pagsuporta o pagsasagawa ng terorismo. Naniniwala ang manager ng empleyado na walang ebidensya na si Davidson ay nakikipag-usap sa mga taong maaring samantalain siya, kaya walang referral na ginawa. Matindi at puno ng pagsubok ang 2016 para kay Davidson ayon sa mga kwento. Bukod sa pag-aalala ng kanyang ina sa pagkahumaling niya sa baril, napansin din siya ng pulisya matapos niyang biglaang atakihin si Scott Hobbs sa supermarket ng walang dahilan. Ayon sa ulat, itinulak niya si Hobbs sa sahig, paulit-ulit na sinuntok sa ulo at inatake rin ang buntis na kasintahan nito. Kinabukasan, nagkita ulit ang dalawa at tinakot ni Davidson si Hobbs na babarilin siya ayon sa ulat. Bagamat nag-report si Hobbs, pakiramdam niya hindi siya sineryoso ng pulis.
Habang kinakausap si Davidson ng autoridad, hindi siya inaresto o kinasuhan, binigyan lang ng babala. Ayon kay Hobbs, sinabi ng pulis na wala siyang dapat alalahanin. Bukod sa hilig sa baril, kilala rin si Davidson na aktibo sa mga incel chat forum. Ang incel ay pinaikling salita para sa involuntary celibate at ginagamit na tawag sa mga lalaking gustong magkaroon ng sexual na relasyon pero sa isang dahilan o iba pa ay hindi nila magawa. Ayon kay Laura Bates na sumaliksik sa incel culture para sa kanyang aklat na Men Who Hate Women, sinabi niya sa The Guardian, hindi sila nakikipagtalik at gusto nila itong maranasan. Itinuturing nilang kalakal ang mga babae, hindi tao, ginagawang sexual na bagay para sa kasiyahan ng mga lalaki at sinisisi pa sa hindi nila pakikipagtalik. Madalas maramdaman ng mga incel na karapatan nilang makipagtalik sa mga babaeng tinatawag nilang females o femoids para lalo silang hindi ituring na tao. Sa mas malawak na komunidad ng incel, gayunpaman, may mga maliliit na grupo na may bahagyang magkakaibang pananaw. Ang ilan sa mga grupong yon ay naniniwala na maaari nilang mapataas ang pagiging kaakit-akit nila sa mga babae sa pamamagitan ng pagpapaganda ng kanilang pangangatawan o pag-aayos ng kanilang itsura sa anumang paraan. Madalas gamitin ng mga grupong ito ang terms na looks maxing at gym maxing. Itinuturing na red pilled ang mga lalaking ito, isang termino na karaniwang ginagamit upang ilarawan ang mga taong nagising o lumipat sa bagong paniniwala o hanay ng mga paniniwala. Ayon sa grupong Contraput na Anti-Defamation League, ang pagiging red-pilled ay hindi nangangahulugang automatikong paglapit sa ekstremismo. Maari itong kasing simple ng demokratang naging republikano o kasing radikal ng naniniwala kang mga Hudyo ang kumukontrol sa mundo o sinisira ng feminismo ang kanluran. Sa incel red pill, naniniwala ang maraming lalaki na hindi sila magiging kaakit-akit at hindi nila mararanasan ang sexual na kasiyahan at kaligayahan. Naniniwala sila na 80% ng mga babae ay nagnanais lamang sa 20% ng mga lalaki, kaya't ang natitirang 80% ng mga lalaki ay walang magiging kapareha. Kadalasan, ayaw rin nila sa feminism dahil ito raw ang nagbago sa balanse ng kapangyarihan. Piniyagan ng feminism ang mga babae na mabuhay ng hindi umaasa sa mga lalaki at dahil dito, nagkaroon sila ng kalayaang makipagtalik sa kahit sinong gusto nila, imbes na piliin ang mga lalaki kayang magtaguyod sa kanila. May mga taong itinuturing ang sarili na bahagi ng kilusang black pill. Karaniwan, ang mga lalaking ito ay may madilim at mapagpatalong pananaw, kumbinsido na di na mababago ang sistema, ngunit naniniwalang sila lang ang nakakakita ng totoong kalagayan. Laganap ang karahasan laban sa mga kababaihan sa halos lahat ng aspeto ng incel na kultura, ngunit lalo itong laganap sa mga black pill na kilusan. Di tulad ng optimistikong red pill na naniniwalang pwedeng gumanda ang itsura, ang black pill na lalaki ay naniniwalang nakabase sa genetika ang pagiging kaakit-akit at kung di sila gwapo mula pagkasilang, wala na silang pag-asa. Pinakakilalang halimbawa ng black pill ay ang incel gunman na si Elliot Rodger. Kahit hindi niya tinawag ang sarili na black-pilled, marami siyang ipinakitang katangian ng isang black-pilled na yon. Halimbawa, naniwala siyang imposibleng baguhin ang sistema at di maiiwasan ang kamatayan at karahasan. May ilang black-pilled na online na komunidad na nagsasabing ang going ER na tumutukoy kay Roger ay isa sa kakaunti nilang oportunidad. Ayon kay Laura Bates, hinihikayat ng black-pilled na grupo ang tinatawag na incel uprising o araw ng rebelyon, kung saan mag-o-offline sila at papatayin ang mga babae. Hindi ito isang mabait at suportibong komunidad na malulungkot na lalaki na may iilan lang na nag-uudyok ng karahasan. Isang komunidad ito na nakatuon sa paggawa ng karahasan laban sa mga babae. Si Davidson, ayon sa mga ulat, ay pinaka nakaka-relate sa black pill ng incel na mundo. Gamit ang username na Professor Waffle, nag-upload siya ng video sa YouTube tungkol sa mundo ng incel, black pill at nihilismo. Sa kanyang huling video na in-upload sa channel, sinabi niya na sa kabuuan, parang ako lang laban sa buong mundo. Na siya ay pinabagsak at tinalo ng buhay at hindi na niya ito ipapaliwanag pa. Ako mismo bilang isang incel, pero nakausap ko na rin ang mga taong katulad ko na wala ring ibang sandigan kundi ang kanilang sarili. Bagamat hindi niya kinilalang incel ang sarili, si Davidson ay nagpakalat na mapanirang salita laban sa kababaihan online.
Ikinuwento niya ang pagkawala ng pagkakataon sa pag-ibig noon kabataan at tinawag ang ilang lalaki na mga chads, terminong incel para sa mga lalaking itinuturing nilang kaakit-akit, may kumpiyansa at sexual na aktibo. Sila raw ang 20% ng mga lalaki na hinahangad ng 80% ng mga babae. Sinabi niya na baka malugi ng 2 beses ang may-ari, pero alam mo kung ano, may asawa at mga anak siyang sumusuporta sa kanya. Nakukuha ba yon ng incel o virgin? Hindi. Isipin mong palpa ka sa lahat ng bagay sa buhay at wala kang kahit anong suporta mula kanino man. Malinaw na matindi ang pakiramdam ni Davidson na may utang ang mundo sa kanya. Sa isang video, sinabi niya, "Ako lang ang lumalaban sa matinding pagsubok na para may malaking batong nakapatong sa likod ko. May mga taong hindi naman karapat-dapat pero sila pa ang umaangat ng libre." Naniniwala si Davidson na sobrang pangit siya kaya hindi niya kayang baguhin ang sitwasyon kahit nag-ehersisyo na siya ilang taon bago namatay. Ayon sa ulat, halos sinakop na ng mga gamit niya ang buong bahay dahil may sarili siyang kwarto, may opisina siya na nandoon ang computer niya at inilagay pa niya ang mga gamit pang gym sa sala. Sabi ng dating nobyo ng kanyang ina na minsang tumira sa kanila, nakita raw niya si Davidson na gumagamit ng illegal na anabolic steroids sa UK. Karaniwan, protein supplement at energy drinks ang kinokonsumo niya. Aktibong miyembro si Davidson ng forum website na Reddit kung saan madalas magtipon ang mga komunidad para pag-usapan ang kanilang mga interes at ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa pakikipag-usap online sa kapwa mahilig sa baril. Nasuspinde ang kanyang account isang araw bago ang pamamaril dahil sa panghaharas ng 16 anyos na babae. Ang babae sa Amerika ay naging kaibigan ni Davidson matapos magkakilala online. Ngunit nasira ang relasyon nila nang paulit-ulit siyang pilitin nito sa pakikipagtalik. Ayon sa reklamo ng babae, madalas siyang yayain ni Davidson na makipag-date, bumiyahe para puntahan siya at makipagtalik sa kanya. Iniulat na nagkomento siya na ang edad ng pahintulot sa UK ay 16. Sinabi niyang nakakatakot at parang pedophilia ang komento ni Davidson at pinaalalahanan siyang huwag mag-message sa menor de edad kahit hinikayat siya ng iba sa Reddit na lumapit sa pulis. Sa huli, hindi niya ginawa dahil sinabi ng ina niyang huwag makialam. Ayon sa The Telegraph, ibinahagi ng dalaga ang usapan nila kung saan sinabi ni Davidson na naaakit siya sa mga 16 at 17 taong gulang na babae. Kaakit-akit daw para sa kanya ang mga babaeng yon at idinitalye niya ng tahasan ang gagawin niya kung may kadate siyang ganoong kaedad. Kilala rin si Davidson sa matinding galit niya sa ina niyang si Maxine na inilarawan niyang masama, dysfunctional at magulo. Madalas din niyang tirahin ang mga single na ina sa iba't iba niyang rant. Ayon sa kanya, ang huling pagtatalo nila ni Maxine ay tungkol sa benepisyong natatanggap mula sa gobyerno dahil sa kanyang autism. Noong Hulyo 2021 isang buwan bago ang pamamaril, sinabi niya, "Buti na lang at nakuha ko ang benepisyong PIP dahil may autism ako, na dapat sana ay kinuha ko na mula sa nanay ko noong 18 pa lang ako." Pero parang tanga, pinagsamantalahan niya ang konsensya ko para hayaan siyang kunin iyon hanggang sa mag-22 ako, saka ko napagpasyahang kunin na yon mula sa kanya. Ayon sa mga ulat, tuluyan na nasira ang relasyon niya sa ina nitong mga huling buwan. Ayon sa pamilya, madalas mag-away sina Jake at Maxine dahil sa misogynistikong pananaw ni Jake sa mga babae. Napansin din ng mga kapitbahay ang tensyon at may nagsabing dati malapit sila sa isa't isa. Lagi siyang tumutulong kay Maxine sa pamimili sa Lidl pero madalas na silang magbanggaan ngayon. Tahimik si Jake habang lumalaki. Magulo ang loob niya, mahilig siya sa baril at alam niya lahat tungkol dito. Sinabi ng dating partner ni Maxine na tinrato siya ng anak nito na parang alipin at madalas silang mag-away ng matindi kung saan minsan ay binubutasan ni Davidson sa suntok ang mga pader ng bahay. Ipinapakita ng mga lumang social media post ni Davidson na siya ay taga-suporta ng Libertarian Party sa UK, tagahanga ni dating US Pangulong Donald Trump at tagapagtanggol ng US Second Amendment o karapatang magdala ng armas. Sa mga araw bago ang pamamaril, iniulat na nag-like siya ng isang video sa YouTube kung saan may mga lalaking nagpapaputok ng replay sa mga target at nag-research siya ng impormasyon tungkol sa kilalang serial killer na si Ted Bundy. Labing-siyam na taong gulang si Davison na mag-apply ng lisensya para sa shotgun noong 2017. Idineklara niya sa papeles na may autism at ADHD siya.
nang magsagawa ng background check ang mga opisyal na nagsisiyasat ng aplikasyon sa baril na inatake niya ang 2 guro at isang kaklase noong nag-aaral sa Mount Tamar School. Kahit na alam din ng pulisya ang umano'y alitan niya sa kanyang ama noong 2015 at ang pananakit kay Scott Hub sa supermarket noong 2016, hindi isinama ang mga insidenteng ito nang mag-apply si Davison. Sa formal na inquest matapos ang pamamaril, tinanong si David Reese, opisyal ng Firearms Inquiry na humawak sa lisensya ni Davison. Sinabi niya na wala siyang natanggap na pagsasanay para sa posisyon at nabanggit na personal siyang nakipagkita kay Davison at pinaniwalaan ang sabi nitong gusto nito ng shotgun para sa clay pigeon shooting. Tandaan na ang pump-action shotgun na binili ni Davison gamit ang lisensya ay hindi karaniwang gamit sa ganitong aktibidad. Naniniwala rin si Reese, opisyal ng pagsisiyasat sa baril kay Davidson nang iginiit nitong wala siyang kasaysayan ng sakit sa pag-iisip. Isang dating guro ni Davidson ang naging tagapagbigay ng rekomendasyon at inilarawan siyang kaaya-aya, magandang ugali at interesado sa mga baril para sa esports at hindi nababahala sa interes niya rito. Dagdag pa, ayon sa ilang ulat, sinuportahan ng GP ni Davison ang pagkuha niya ng shotgun. Pero may ulat ding nagsasabing karaniwang tugon lang ang ibinigay ng GP, ibig sabihin walang dagdag na impormasyon. Pagkatapos ng lahat, napagdesisyonan ni Firearm Inquiry Officer Reese na mababa ang panganib ni Davidson kaya binigyan siya ng lisensya noong Enero 2018. Ayon sa ama ni Davidson na malayo ang relasyon sa kanya, kinausap daw niya ang pulisya ukol sa pagpayag na magkabaril si Davidson noong 2017. Kahit hindi laging kasama ni Davidson, nag-aalala siya sa maaring gawin ng anak niya kapag may sandata. Nabawi ulit ang lisensya ni Davison noong Disyembre 2020 matapos siyang masangkot sa marahas na pag-atake sa isang skate park sa Plymouth. Ang pag-atake sa 16 anyos na lalaki ay mabagsik, matindi at walang dahilan, kinabibilangan ng paulit-ulit na pagsuntok at pagsipa sa ulo ng binatilyo ng 9 na beses. Nang makialam ang 15 anyos na babae sinampal, dinuraan at sinigawan siya ni Davison ng putang ina, kinamumuhian ko ang mga babae. Kalaunan, sinabi niya na masama lang ang araw niya kaya niya sinaktan ang mga kabataan na anya ay tinawag siyang mataba. Dahil wala siyang dating hatol, pinadala siya sa anger management at hindi na pinarusahan pa. Natuklasan sa investigasyon na pipilitan ng mga awtoridad na huwag magsumite ng dagdag na kaso sa punong korte na may backlog dahil sa COVID-19. Isa pang pagkukulang ang napansin ng matuklasang hindi nakita ni Detective Constable Pablo Beckhurst ang firearms marker sa Police National Computer. Nagresulta ito sa pagkaantala ng abiso ng pulis sa Firearms and Explosives Licensing Unit ukol sa bago niyang krimen. Ayon sa maraming opisyal, kung nasampahan noon ng kaso si Davidson sa pananakit, sana ay nauwi siya sa korte at natanggalan siya ng lisensya at baril at naiwasan ang trahedya. Kahit binawi na ang lisensya, nirepaso ni FEO David Reese ang kaso at nanatiling naniniwala siyang mababa ang panganib ni Davidson bagamat inaasahan niyang isang nakatataas na kasamahan ang magpapasya sa huli. Hindi ito nangyari at naibalik kay Davidson ang kanyang shotgun noong Hulyo 2021, 5 linggo bago ang masaker. Noon ding mga panahong yon, mas nag-aalala ang ina niya sa pabago-bago at marahas na ugali ng anak. Nakiusap si Maxine sa lokal na mental health services para humingi ng tulong pero sinabi sa kanya na abala sila at di siya matutulungan. Matapos ang 5 linggong formal na pagsisiyasat, sinabi ng hurado na ang pagkamatay ng biktima ay dahil sa legal na shotgun ng salarin. Dahil dito, sinabi ng Independent Office for Police Conduct na may isinasagawang investigasyong kriminal ukol sa posibleng paglabag sa health and safety ng Devon at Cornwall Police. Isang bagong Chief Constable ng Devon at Cornwall Police, si Will Kerr, ang itinalaga noong Disyembre 2022. Ayon kay Kerr, nabigo ang Devon at Cornwall Police sa ating komunidad tungkol kay Jake Davison.
Kung nagkaroon ng mas malinaw na pambansang gabay, direksyon at partikular na batas sa paglisensya ng baril, maaaring iba ang naging desisyon sa lokal. Sinabi rin niya na naglaan ang pulisa ng 4 na milyong libra para sa unit ng lisensya ng baril at pampasabog mula Agosto ng 2021. At nadagdagan ang bilang ng mga tauhan mula 45 hanggang 79, higit doble kaysa sa bilang nung naganap ang pamamaril. Inamin ni Hepe Superintendente Roy Linden na nagkaroon ng sunod-sunod na problema sa unit gaya ng kakulangan sa budget at tauhan, issue sa IT at problemang kultural kung saan mapagparaya sa panganib ang mga empleyado. Kahit pilit pagandahin ang imahe, marami pa ring galit sa pulisya dahil hinayaan nilang makakuha ng lisensya sa baril ang isang hindi matatag na taong gaya ni Davidson nang walang pagtutol o tanong. Sinabi ng Labor MP para sa Plymouth, Sutton at Devonport na hindi angkop ang mga sistema ng paglilisensya ng baril sa UK. Sinabi niya, lumabas sa investigasyon na sistematiko at malalim ang mga pagkukulang. Walang tiwala ang publiko sa pulisa para panatilihin tayong ligtas at wastong magbigay ng lisensya para sa mga baril. Maaring natapos na ang investigasyon pero ang sakit na nararamdaman ng mga tao ay totoong-totoo pa rin. Samantala, binatikos din ng mga pamilya ng mga biktima ang sistema at inilarawan ang massacre bilang isang gawa ng purong kasamaan. At sinabi na yon alam natin na ang masamang gawaing ito ay nagawa dahil sa sunod-sunod na pagkukulang at kawalang kakayahan ng mga tao at organisasyong dapat nagpoprotekta sa atin. Idinagdag pa nila, hindi namin maintindihan kung paano si Davidson, isang lalaki na kilala na may kasaysayan ng karahasan, mga isyu sa kalusugan ng pag-iisip at walang tunay na pangangailangan na magmay-ari ng baril ay nabigyan ng lisensya para magmay-ari ng baril sa simula pa lang. Noong 2023, iniulat ng Sky News na nagbigay ang Independent Office for Police Conduct ng magkakasunod na rekomendasyon sa Devon and Cornwall Police at Home Office para palakasin ang kontrol sa lisensya ng baril. Walang empleyado ang natanggal sa trabaho dahil sa kanilang naging bahagi sa maling paghawak ng kaso, bagamat may isang nakatanggap ng nakasulat na babala at may isang opisyal na nagretiro noong 2021 kaya hindi na siya maaaring patawan ng disiplina. Inanunsyo ng National Police Chiefs Council ang paglulunsad ng pambansang programa pagsapit ng 2024. Layunin ng programa na sanayin ang mga opisyal na nagsisiyasat sa mga baril. Inirekomenda ito halos 3 dekada na ang nakalipas noong 1976 matapos ang Dunblane Massacre, ngunit hindi na ipatupad. Matapos ang pamamaril, inalis ang mga social media account ni Davison sa Facebook at YouTube. Ayon sa ama sa BBC, humingi siya ng paumanhin at nahihiya sa ginawa ng anak. Ang pamamaril sa Plymouth ay isa sa pinakamalalang mass shooting sa kasaysayan ng Britanya. Sa kanilang pahayag matapos ang investigasyon, sinabi ng mga pamilya ni na Sophie at Lee Martin, Stephen Washington at Kate Shepard na napabayaan ng mga babala at binigyan ng lisensya para pumatay.